Ibig sabihin nito, mali po talaga yung ginawa sa pag-aresto nung nakaraan. Ganon. Dun sa basta na lang dinala na hindi dinaan sa kahit na aling korte. Hindi ba? Good morning po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Eto na mga kababayan. Ang Supreme Court ay nagsalita na. Opo, ang Supreme Court po ay naglabas na po ng desisyon. Guidelines. Kung sakali po na may mga huhulihin o lilitisin na dadalhin sa ibang bansa, ito ang dapat na masunod at matupad. Hindi naman po ito bagong batas mga kababayan. Ito po'y dati ng mga batas. Pero nilinaw lang kung paano dapat isagawa at dapat ipatupad. Kaya dito mga kababayan, nako, yari dito yung mga gumawa ng hakbang, maling hakbang. Masasabi nating maling hakbang eh. Kung ang pagbabatayan po natin ay itong inilabas ng Korte Suprema, mali po talaga ang hakbang na ginawa nila tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Ano po ba yan, Kadyas? Eto mga kababayan panoorin natin mabuti ito. At eto, magugulat po kayo. Sapagkat ito breaking news ito, mga kababayan. Sabay-sabay nating panoorin itong ating kinuha, hinalaw sa Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan at makakasama pa rin natin si Kuya Jen Subarjaga at Kuya Nelson Lubaw. Panoorin natin ang sabay-sabay. Unahin na natin dyan yung inilabas ng Supreme Court. Inilabas ng Supreme Court. Oo. Tungkol saan ito? Ito ay tungkol sa mga patakaran na dapat sundin kung merong isang Pilipino na dapat dalhin sa ibang bansa at doon litisin sa isang kaso. Abay, napapanahon nga yan. So masasabi ba natin na ito ay, masasabi natin may kaugnayan din sa nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nelson? Bagamat technically, hindi nila man pwedeng tawaging extradition yun. Ha? Oo. Pero kung papaano ginagawang isang extradition ng isang Pilipinong may kaso sa ibang bansa at dadalhin natin doon, masasabi nating karapat dapat na sundin ang patakarang ito. Diyan. Abay, dapat. Kasi wala namang ibang patakaran tungkol doon sa ICC. Kung paano mo dadalhin doon. Yes, tama. At kung sa bagay, yan naman dinilakay na rin natin noon dyan na ito pong pagpapadala ng isang Pilipino sa ICC, ano man ang kanyang katayuan sa buhay, ano man kanyang pwesto sa lipunan. Okay? dapat talaga dumaan sa korte ng Pilipinas. Hindi po pwedeng direkta. Yan yung ating ipiniliwanag noon eh. Okay. At ito naman po ay lalong pinagtibay ng inilabas na desisyon. Hindi naman ito desisyon parang guidelines ng Korte Suprema. Siguro na marami na rin nagtatanong, paano nga ba ang pagpapa-extradite? Paano ba dinadalang isang Pilipinong may kaso sa ibang bansa? Anong mga dapat sundin? May pinag-ugatan ba? Bakit nagpalabas ng ganitong guidelines ang kataas-taasang hukuman? May petition ba? May nagano ba? May lumapit ba sa kanila? Hindi sinabi, Jen. Hindi sinabi. Pero matatandaan po natin na hanggang ngayon, ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC, sa The Hague, Netherlands,
ay isa ring question na Tama. legal, may legalidad na may question legal pa rin dyan na nakabinbin pa sa Supreme Court. At yan pinagtatalon-talunan din ng mga abogado at mga legal luminaries sa ating bansa, Nelson, ha? At tandaan niyo dyan, ha? Oh. Ito pong inilabas ng Korte Suprema, hindi po ito bagong batas. Hindi sila gumagawa ng batas, di ba? Totoo. Ang ibig sabihin lang ito, mayroon ng mga batas na pinagbatayan at nilinaw na lang nila kung paano dapat ipatupad ito. Okay. Ibig sabihin yan, kung meron kang i-extradite, kahit wala itong regulation na ito, at susundin mo ang batas natin, dapat ganito mo ginawa. Ayun. Hindi ba? At ito pala, unbang pala ito, 15 maestrado. Nung nag-approve, ha? Okay, tama, oo. Ito po ang Rules on Extradition Proceedings. Para daw bago mas... nga, oh. Ha? October 27, bago, kahapon lang talaga pala nila ito napagtibay. Oo, pero dated April 8 pa nilabas lang kahapon Okay. Oo. Kasi baka sabihin ng iba, bakit sinikreto? Iso ngayon yan, no? Iso ngayon yung sinikreto. Bakit ba siya sikreto? Ayan, basahin nyo na lang. Ito po ay isa na publiko na po ito. Yan. Ganito po ang nangyari. Ang extradition, eto na ha, yan do'y tumutukoy sa pagpapadala ng isang tao mula sa Pilipinas. Ayun. Hinihingi ng isang estado o ng isang bansa. Request ng estado, state. Na doon siya dalhin at isailalim sa paglilitis, investigasyon o anuman. Ha? Yan, to place them at the disposal of foreign authorities. Ayun pala ang ibig sabihin, ha? Okay. Ang extradite naman ay yung sino mang individual na pinaniniwalang nasa teritoryo ng Pilipinas na hinihiling na ma-extradite. Ito yun yung tao. Yan. So ito ay maaaring, halimbawa, ang humihingi ay Amerika. Yan, Po pwedeng citizen ng, American citizen din. Kasi nandun yung kaso. Halimbawa, Juan de la Cruz, isang US citizen pero nasa Pilipinas, hihilingin nilang maiuwi sa Amerika. Dahil nandun yung kaso. Yun, paano halimbawa, isang Pilipino, Juan de la Cruz, pero may usapin sa iba, halimbawa, doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ganun din. Ayun. So, sumasaklaw ito sa lahat ng may kasong nawala sa Pilipinas at kailangan litisin sila sa ibang bansa. Okay. Eto na. Ang panuntunan po ay sumasaklaw sa lahat ng extradition proceedings, kabilang ang mga kahilingan sa warrant of arrest, hold departure order at bail. Okay. Ibig sabihin, aarestuhin mo pa lang pala dyan, dapat susundin mo na yung... Ay, mga alituntunin, mga panuntunan. Yes. Ano ha? Eto, papayagan lamang ang extradition kung ang ginawang pagkakasala ay may kaparusahan sa parehong batas ng Pilipinas at ng humihiling na estado. Ito po yung tinatawag na double criminality. Pero hindi naman kailangan na pareho ang terminolohiya basta ang kilos at krimen ay kaparehong ng parehong bansa. Ibig sabihin, may pares tayong umiiral na batas. Ano ha? Okay. Kung ang extradite ay maglilingkod ng sentensya sa dayuhang estado, papayagan lamang ang extradition kung ang parusa ay hindi bababa sa 6 na buwan. Eto ang proseso, paano gagawin. Yan, yung pamamaraan. Okay. Kapag daw po ang sekretary ng DOJ o sino mang itinilagang State Counsel ay nagsubmit ng verified petition sa extradition court, kapag naisampa na, ang korte, eto, pakinggan nyo korte, hukuman, ang magkakaroon po ng exclusive jurisdiction sa kaso. Ang ibig sabihin dyan, hindi po hindi DOJ. Talagang korte. Korte. Hindi katulad na sinabi nila dun sa kaso ng dating Pangulo, kami ang judicial authority. Hindi. Korte. Ang petisyon ay dapat maglaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentong verified
at sertipikado ng diplomatikong opisyal na humihiling na bansa. Halimbawa, dapat certified ng requesting country. So dapat didinggin mo na sa local court pala, no? Hindi Yes. direkta. Okay. Oo. Kahit na yan ay hinihiling ng Interpol, Totoo. ng mga bansang kung ano na pa man. Oo. Ang proseso niyan ay ang warrant dapat sa lower court magmumula. Yung Ayun. pag-aresto, yung kautusan ng pag-aresto. Okay? Ayan, eto pa. Mm. Halimbawa, meron kang kaso, Oh. ipapa-extradite ka. Oo. Diba sinabi, Jen, may kaso ka sa Amerika eh. Oh. Doon ka didinggin. Yan. Aarestuhin ka namin. Teka Oo. muna. Pwede kang mag-file ng appeal. Maaring kang maghain ng appeal sa Court of Appeals Oo. na magpapasya sa loob ng 70 araw. Within 90 days. Hindi ka agad-agad na may So didinggin ka muna sa local court. sa Court of Appeals. Oho. Yes. Ng bansang kinaroroonan mo. Oho. Dito sa Pilipinas kasi rules dito yan eh. Hindi lang yung pwede ka nga magpiyansa eh. Oh. Oo. Kung halimbawa, nasa ibang bansa naman, tayo naman ang humihiling. Halimbawa, Uncle Sam ng Amerika, may kasong kinakaharap sa Pilipinas, dapat sa Amerika, didinggin din muna nila yon, di ba? Ganun pala. Ganun talaga ang patakaran. Hindi mo basta-basta mapapapunta sa Pilipinas yan. Hindi basta-basta makukuha. Oho. Oo. Kasi ganun naman talaga ang patakaran sa lahat ng halos bansa. Na sumusunod sila sa patakaran ng local court. Yan. So ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mali po talaga yung ginawa sa pag-aresto nung nakaraan. Ganon. Dun sa basta na lang dinala na hindi idinaan sa kahit na aling korte, hindi ba? Kasi sila na judicial authority. Ayun nga. Di ba? Oo. Na umaakto dun eh. Dalawa ang magiging implication nito. Sabihin ng iba, di mali talaga yung ginawa ninyo noon. Oo. Ang pangalawa, sasabihin nila, ay hindi mali. Kasi wala pa naman rules noon. Kumbaga, buti na academic na Oo, yan. kalalabas lang yan eh. Ngayon lang yan. Kaya lang, sabi nga natin, ito ay guidelines lang. Oho. Pero kung ang sinunod nyo ay batas talaga ng Pilipinas noong nangyari yan, ganito rin dapat ang susundin nyo, di ba? Kasi wala namang bagong batas na ginawa. Wala namang bagong batas eh. Nilinaw lang kung paano mo susundin. Yan, oo. Yes. Wala namang iniyakdang bagong batas ang Kamara o ang Kongreso eh. Oo. Na ipinaliwanag ng Supreme Court. Wala, kundi itong mga batas na ito, Umiiral ng umiiral matagal. na, naglabas na lamang ng guidelines sa katastasang hukuman. Kaya nga. Yan. Kaya ang implication nito, Jen, ay doon sa mga susunod. Halimbawa, Tama. di ba, may warrant of arrest daw si Senador Bato de la Rosa. Yan, o nga pala. Oo. May warrant of arrest yung kung sino pa. Oo. Ang arrest ay papunta sa ibang bansa, di ba? Yes, oo. Pwede nila sabihin, ito ang Si sundin. Ginong di ba? Si Ginong Apollo Kibuloy, di ba? May Ayun pa, yan, oo. may inaharap din kaso yan. Ganito mga extradition. Oho. Pati yung sa ICC. Oo. Kasi wala namang, bagamat hindi sinasabi rito, na kasama rito yung kaso, yun kasi yung proseso ng Kasi ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naman tinutukoy doon sa isang personal na tao, isang particular na tao, kundi ito sa kabuuan ng proseso to proseso eh. Oo. Ayun. So at least nalinaw nila yan. no? Malinaw So, na. Oo. Ang hindi Bagamat natin naman malinaw yan. Hindi natin alam kung ano magiging desisyon nila. Kasi nakita na nila, di ba? Eto na. Oo. Anong desisyon nila dun sa pag-question sa pagdala ng dating Pangulong Duterte sa ICC? Ako sa tingin ko baka hindi na magpasya ang kataas-taasang hukuman dyan. Kaya anong gagawin nila doon? Moot and academic? Oo, Wala. kasi sabi nila, hindi na kami makapagpapasa dyan kasi nandun na ang Pangulong Duterte sa iba yung dagat. Pwede mo kasi namang, sa dahig na. Pwede mo naman sabihin na hindi po for academic discussion. Para hindi, halimbawa, meron pang ibang mga aarestuhin sa hinaharap. Ganyan siguro mangyayari. Para sa ICC, dapat merong desisyon na mapagbabatayan. Kasi kung sasabihin nila mali yung ginawa na yun, maobliga tayong pauwi ng dati. Di ba? Hindi na papayag yung ICC. Hindi naman. Kasi
may mga petisyon na nga rin sa Rome Statute eh. Di ba? Pero dito pa lang dyan, makikita mo na, ha? Oho. Kasi i-interpret lang naman ng Supreme Court ang mga batas, di ba? Tama. So kahit wala nito, kung i-interpret nila ang pagpapadala sa dating Pangulo sa dahig, gamit ang mga batas na ginamit rin dito, sasabihin nga nila, mali yung ginawa. Wow. Di ba? Nabas na lang din nila doon. Well, malinaw na malinaw. Mali. Malinaw na malinaw. Ano ha? Ewan ko lamang, alam mo, Oo. mga abogado. Hindi natin alam kung ano ang ilalabas nilang desisyon. Di ba? Alam mo naman ng mga abogado, kahit malinaw na malinaw, minsan, ang pasya, Oo. medyo palalabuhin na ng konti para Totoo. medyo tuloy ang mga tao eh. Oo nga, may punto rin yun ah. Kaya di nga, ba? ang sabi nga ni Ombudsman Remulla, na dating DOJ Secretary, Oho. yes, you can bend the law. You can bend the law. Oho. Oo. Sabi nila, wag yun na ulitin yun, masakit sa tenga. Masakit sa tenga ko yan. Parang hindi ako makahulagpos sa bagay na yan eh. Talaga Oho. naman, oo. Ganun talaga. Nason? So, paano ngayon ito tatanggapin, ano? Ng mga abogado dito sa ating bansa at ng mga korte. Oo. Itong, bagay, sabihin siguro nila, hindi, wala naman, niliwanag lang naman eh. Reglamento na inilabas yan, at sa susunod, hindi na natin mauulit ang nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawa lang ang magiging ano Oo. niyan. Yung isa na nagsasabing noon pa ay mali ang pagpapadala sa Pangulong Duterte sa ICC. Isa yan, ano, Sabi oo. nila, yan ang katibayan. Oho. Yun naman nagsasabing, hindi, tama lang yun. Sasabihin nila, yan ang katibayan na tama yung ginawa namin. Kasi kalalabas lang yan. hindi pa kami sakop Oo. yan. Di ba? Oho. Oo, yan ang mga katwiran dyan. Yeah. Sige, ganun talaga. So ano pa? Ano pa ang dapat na may pabatid natin sa ating mga kababayan sa usaping ito? Nako. Meron pang mainit na issue ngayon. Ang ombudsman na naman talaga. Ayun nga hindi tumitigil lang ombudsman, ha? May plano bang Talagang- tumakbo ulit sa pagkapangulo si Secretary Boying, si Ombudsman Boying? Ang aga mga kampanya kung ito yung politikong ano? Hindi yan. Wala naman? Palagay ko, hindi naman. Ay bagay kasi kung susundin ang kanyang termino sa pagiging ombudsman, 6 na taon ito, Nelson, ha? Kaya 2028, siya pa rin ng ombudsman. At sa susunod na presidente, mananatili pong ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla. Oo. Pero kung ito ay isang politiko na may magandang pangarap, Nason, sa mga susunod na panahon, ang galing ng ang ganda ng campaign strategy. Sa lahat ng media platform, Ganito yan, Jen. lumilitaw ang pangalan ng Secretary Boying, ni Ombudsman Boying. Pwede kasi na yung pinapatunog niya yung apelyido, eh. Okay. Diba? Oho. Kasi tinuwa yung tulpo, di ba? Oo nga. Pagka tulpo, kahit na sino sila, tumunog na yung apelyido, eh. Oo. Di mo, nung Binay, di ba? Oo. Lahat ng tumakbong Binay, halos nananalo, di ba? Oo nga, ang ganda ng analysis mo nga naman. Bilyar. Oo. Lahat ng bilyar. Basta bilyar, tangay na lahat, no? Ngayon, Remulla, di ba? 2028, may maaring hindi si Boying, pero may Remulla. Oo nga naman. Tama ka dyan sa punto na yan. So, kapag tumunog ang Remulla, kay positibo, kay negatibo, alam mo naman ang sa atin, publicity pa rin yan. Yes. At magre-resulta pa rin yan sa nalalapit na eleksyon sa 2028. Advantage, ha? Na Oo nga. matulog yung apelyido mo. Tama ka. Oo. Either ikaw yon o kaapelyido mo lang, di ba? Oho. Kaya ang sabi ni Ombudsman Remulla, uy, ganun ba? Imbestigahan na rin natin lahat ng mga may kasong kaugnayan sa war on drugs. No? Palayo tayo ng palayo. Nung panahon ng administrasyong Duterte, Nako po. lahat yan, kami nang mag-imbestiga sa Ombudsman. Oho. Talaga naman, oo. Wala ba sa planong linisin muna ang mga lumang records ng ombudsman? Pagalawin muna, no? Kasi maraming kasong bin-bin ngayon dyan, eh. Hindi, ang gusto nga niyang puro bago ba? Ang linisin yung mga empleyado, eh.
pagtatanggalin, di ba? Kaya 99 pala ang 99 pala ang pinagsumiti niya ng courtesy resignation. Ano? Bukod pa yon, yan yung matataas eh. Meron pa mababa na nasa 200 ata eh. Ayun, tama ka. Sa kabuuan ata, 200 yan. Ano, ha? Ewan ko kung magtatagumpay siya dyan, Jen. Sa pagpapa-courtesy resignation niya, kung may susunod. Kasi, lumilitaw na hindi naman pala yan, una-una, hindi naman pa pala applicable yung midnight appointment kung hindi ka ang presidente ng Pilipinas. Iba kasi ang estado ng ombudsman, Nelson eh. Bukod na constitutional body. Yes eh. Iba ito eh. Oo, walang midnight appointment dyan. Ha? Hindi ko sana nabibriefing. Ako naman ako naniniwala hindi alam ng sekretary ni Ombudsman Boying ito eh. Oo. Bilang isang matagal ng abogado, hinangad niya yan. Pero ako naman baka yung mga tao nakapalibot, magpaalaala man lang sana kay Ombudsman Boying. Oo nga, yung mga Boss. paggamit yan termino, no? Ayun, oh. Na wala naman pala, no? Kaya ako, ang nasisisi ko lagi yung Miko Clavano eh. Assistant niya yun eh. Assistant Ombudsman, tsaka at the same time, tumatayong spokesperson din ng Ombudsman. Di ba? Oo. At batang-bata naman, ito ata, ang Kulyorga Kamal, atinista ito eh. Matalino ito. Ako naman, konting pa, boss. Medyo, alam mo naman, hinay-hinay tayo ng konti. Yes. Baka naman, ganito lang yan, gayo. At Diba? lumilitaw kasi Jen, ha? Oh. Kasi kaya ko tinatanong, meron kayo magko-courtesy resignation? Oh. Yung palang pinagre-resign niya, ay puro dumaan sa Civil Service Commission, sa proseso. Tama. Meron nga ako narinig yan, sabi ko nga sa iyo, hindi basta-basta pala ang pag-a-appoint ng mga tao sa ombudsman eh. Sila pala, Jen, ay matagal nang nakaproseso ng restructuring, reorganization. Yun ang ginawa paggalaw. ni Uncle Sam eh. Kaya lang, nabinbin dahil sa pandemya. Yes. Na kumaga sa traffic, ay backlog. Yes, nabalam doon sa isang tagpo na yun eh. Kaya yun nga ang sinasabi ni Ombudsman Martires. Ang totoo dyan, halos parang 3 o 4 na taon na wala silang promotions eh. Yes, matagal. Oh. Matagal. Para iayos yung structure mismo ng Ombudsman. At itong mga pinagre-resign niya ay matatagal na mga 10 years na dyan. Ibig sabihin, hindi sila bagong appoint. Bago sila doon sa posisyon kasi mula sa dati, nalagay sila sa bagong posisyon. Tama. Hindi sila bagong appointment, di ba? Kaya nga tataka sabi niya, iba niya, mga bago at mga batang abogado pa eh. Mga, wala namang Ano masama. kaya? Araw-araw may araw-araw ano tawag doon? Sabi ko nga, due diligence, simple lang naman ito. Alam naman ni Ombudsman Boying ito bilang isang abogado. At yung mga nakapalibot sa kanya. Tayo, Nelson, nagmamalasakit tayo kay Ombudsman bilang isang kaibigan. Kaibigan natin yan, no? At tinuturing naman natin kaibigan. Siguro paalala doon sa mga baka naman kako sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya, baka kako hindi naman nagmamalabis, kundi na-excite masyado eh. Di ba? Ako naman, Jen, ang iniisip ko dito, kung minsan pagka ano natin? Pagka may mga pagkakataon kasi na kapag ka pinaghari mo yung sarili mo ng karunungan, sarili mo lang, di ba? Para sa isip mo alam ko na yan. Kabisado ko na yan. Dyan ka masasadlak sa mga napakaraming pagkakamali. Totoo. Diba? Yung ang tawag dyan nagsasariling kalooban. karunungan. Medyo nagiging adelantado ka ng konti. Susugan ko na yung binabanggit ko. Yan. Ano Kasi yan? po, ibinubunyag ho ngayon, sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na maglulunsad daw po ang kanyang tanggapan ng panibagong investigasyon. Ayan na nga. Oo. Panibago pong investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ang mga kasong ito ay resulta daw po ng kampanya laban sa droga na ipinatupad ng PNP na nagresulta sa pagkamatay ng halos 30,000 batay po sa tala ng iba't ibang mga human rights groups. Sa tingin ko, hindi lang si Digong ang target dito eh. Pati si Senador Bato de la Rosa. Lahat na. Yan, Sa libo-libong pagpatay, 5 lamang ang kinalang hatol ng korte laban sa miyembro ng PNP. Ang pinakahuli daw po yung pagkakahatol sa kasong homicide laban kay Police Colonel Dante Lubos. Meron palang ganun, Dante Lubos, noon pong September 1, 2025.
Kaunay po ng pagpatay kay Ryan Dave Almora, naganap po ito noong 2016 pero yung desisyon ay lumabas lamang September. Binigyang diin pa po ni Ombudsman Remulla na isa sa mga dahilan kung bakit naisakdal sa ICC ang mga kaso ay ang kabiguan ng autoridad na mag-imbestiga ng maayos sa loob po ng bansa. Ano pa raw ang iimbestigahan kung wala namang police report na isinumite? Yon, ang tanggapan daw po ng ombudsman ay tinuturing na tagapagbantay ng gobyerno. Tanod bayan sapagkat may kapangyarihang magsuspende, magpataw ng parusa at mag-imbestiga ng mga lokal na opisyal na lumabag po sa ating batas. May kapangyarihan din daw pong ombudsman na maghain ng mga kasong kriminal laban sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. Ang kapangyarihang ito ay umabot din sa mga miyembro ng AFP, PNP, sa pamamagitan po ng Deputy Ombudsman for Military and other law enforcement agencies, mga kababayan. Isa po sa pinatatalakay na issue sa mga kaso ni Digong, ni Duterte, sa ICC ang usapin po ng jurisdiction. Ayan. Karugtong ba ito? Hindi ata. Iba na ata ito. Ayan. So, ito lang sinasabi. Doon sa bagong utos na ito. At mukhang ang pinupuntirya ngayon, Nelson, ay ang usapin nga ng war on drugs Naku po. ng dating administrasyon. Well, kung kaya naman siguro din, di ba? Ay, ako naman, baka naman pwedeng isa-isahin, hindi, pag isa-isa, 6 na taon, isa-isa, pwede. Marami pa rin kayo ma-accomplish dito. Kasi mga controversial cases to, Nelson, ha? Oo. Baka naman kasi kung flood control, graft and corruption, tapos isasama mo pa ang war on drugs, baka maubos lahat ng trabaho ng oras ninyo dyan. Wala tayo na settle kahit isa. At siyempre, hindi may aalis yung pagdududa ng iba. Naku, nilalayo nyo naman ang usapan. Isa pa yan. Isa pa yan. Nilalayo nyo lang usapan. Ang usapan dito, yung nagkamal ng bilyon-bilyong pera sa flood control. Di ba? Kaya dahil dyan, ang sabi ng Malacanang, hindi, wala kaming pakialam dyan sa planong yan. Oo. Si Ombudsman lang yan. Ganon. Pakinggan natin. Yusek Claire Castro. Ante? Ayan, wait lang daw. Na medyo... Nagsusuklay. Nag-ano pa si Ante. Nagme-makeup. Ayan, medyo ano ng konti. Si Ante Claire. So, dumidistansya sila sa statement ito ng ombudsman. Oo, eto, pakinggan natin. Okay na. Ang Sige. ombudsman po kasi ay isang independent body, constitutional body. So, wala pong, hindi po kailangan nilang mag-report sa Pangulo kung ano po ang gagawin nilang mga aksyon para po sa mga pagtugis sa mga maaaring may sala na mga public officials. So, kung ano po ang kakailanganing tulong ng ombudsman sa mga law enforcement agencies to get the, let's say, data or facts or reports, yun naman po ay ipagkakaloob. Pero para po ipagpaalam pa sa Pangulo ang gagawin ng ombudsman, hindi po saklaw ng Pangulo ang anumang aksyon na gagawin po ng ombudsman. Sa kabilang banda, tama naman yun. Di ba? Totoo naman. Isa pong independent body talaga ang ombudsman. Hindi po pwede na ang lahat na gagawin nito ay ipagpapaalam pa sa Pangulo. Di ba? Yes. So, ano lamang ang ibig sabihin nito, Nelson? Aba, sariling palo ito ni Ombudsman. Sariling diskarte. Oo. Ano, Yun po mga kababayan, narinig po natin, napanood natin, malinaw po na tinalakay ng sagalang mamamayan ang tungkol dito sa inilabas ng Korte Suprema na guidelines tungkol dito sa pag-extradite sa mga tao na dadalhin sa ibang bansa upang litisin, mga kababayan. Dito mga kababayan, kung napansin ninyo, hindi pala ang DOJ ang judicial authority
pagdating sa ganyan. Sino po pala? Ang Korte Suprema. Sa makatuwid, yung sinasabi po nila noon, doon sa ipinangangatwiranan nila na sila daw, ang DOJ daw, ang judicial authority tungkol sa bagay na ito, katulad ng pagpapadala o pag-aresto sa dating Pangulo, mali pala yun mga kababayan. Oo. Katulad niyan, hindi pala agad-agad. Pwede ka palang mag-appeal sa loob ng 90 araw at pwede ka pa palang magpiyansa mga kababayan. Hindi ka agad-agad. Ang ginawa noon mga kababayan, agad-agad Automatic ang ginawa mga kababayan. Minamadali. Kaya nga kung napansin ninyo, sa mga nakaraan, bago pa ang eleksyon mga kababayan, sinasabi na po ito ni Senator Rodante Marcoleta mga kababayan na mali. Mali ang naging proseso na ginawa nila sa pag-aresto. Ito ngayon, lumabas ito ngayon na sinabi, guidelines, tuntunin ng Korte Suprema mga kababayan, ito dapat na masunod. Paano ngayon yan? Ano ngayon ang maikakatwiran ng mga gumawa ng pag-aresto sa nakaraang nangyari mga kababayan sa dating Pangulo? Sasabihin nila, katulang sinabi sa programa, wala pa naman yan noon Hindi pa naman pinalalabas yan ang totoo wala pa. Yung mga sinabi dito mga kababayan, dati ng batas yan, nilinaw lang at ipinaliwanag lang kung papaano ipatutupad. Dati na pong batas yan. Hindi naman po sila gumawa ng bagong batas, mga kababayan. Sa makatuwid, malinaw po na hindi nila nasunod yung batas na isinasaad batay dito sa ipinalabas na guidelines ng Korte Suprema, mga kababayan. Kayo po mga kababayan, kayo po na nanonood po sa amin. Ano po masasabi niyo tungkol sa bagay nito? Tama ba yung ginawa na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito ba'y nakabatay sa pagsunod sa batas? O ito ba'y napakalaking pagkakamali na hindi nila maamin-amin at ginawa lang po nila ito para sa kanilang pansariling kapakanan o para sa kanilang pansariling ambisyon? Mag-comment naman po kayo dyan sa baba, mga kababayan. Bueno, yun lang ang aming maibabahagi sa inyo, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyo, saan man po kayong sulok ng mundo naroroon. Sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, sa lahat po ng mga kapatid na nanonood po sa amin, magandang araw po sa inyong lahat.